Ano po ba yung wastong paglilinis ng tenga? Paano at gaano ba kadalas? Actually, baka magulat kayo sa sasabihin ko. Ano ko, ano Ang yun, Dok? tamang paglinis ng tenga ay hindi ho dapat natin gagalawin ang ating tenga. Ha? Paano po, Dapat Dok? ang pwede lang pong lumapit na parte ng katawan nyo sa tenga ay ang inyong siko. Ha? Kasi hindi niya abot. Ha? Talaga? Ang pinaka number one na dahilan kung bakit kami nagkakaroon ng mga consultation for ear cleaning ay dahil sa mga pasyente na mahilig mag cotton Linis ng buds, tenga. gumamit ng mga ear spoon, tapos natutulak pa loob lalo yung Those two that you tutuli. mentioned, cotton buds, di ba? Cotton buds or earbuds, tsaka yung ear spoon. Kaya lang yun po yung sa mga pasyente, tama, na imbis na malinis, patulak kasi maglinis. O wala po Natutulak. bang proper Tapos, way na using the earbuds, yung cotton buds na yan, na sakto lang, yung hindi masyado papasok yung wax, hindi masyado matutusok ang inner ear canal. Baka naman po, Dok, may paraan. Kasi hindi ko Wala ma-imagine na hindi maglinis mo ng tenga, Dok. Pasensya na, Dok. Inaamoy-amoy ko pa naman ang tenga mo lagi. Mamo. Ang Ano pong po? paraan para maglinis ng tenga ay kung pupunta kayo sa ENT. Para Sila linisin ang- maglilinis. Pag nililinis kasi natin yung tenga natin po, parang tinatanggal po natin yung natural na protection ng ear canal natin laban sa mga bacteria. Yung earwax na gusto nating tanggalin, actually yun yung pinaka-depensa natin sa ganyang mga infection. Mm-mm. Yung iba kaya napapasukan ng mga small insects yung ear canal nila kasi saka sobrang kalilinis ng tenga, natanggal na yung earwax, wala na yung pantaboy ng mga insekto. So dapat, Doc, may earwax ka sa tenga mo. Yes po. May manipis lang po na layer ng Ah. cerumen. Yun yung earwax. Para siyang thick na oil Aha. na pinoproduce ng glands ng loob ng ear canal natin. Tapos nag-form siya ng parang oily layer. Pero yung nakikita po namin sa sobrang tigas na po, kailangan nang i-irrigate yung ear. Hindi na talaga Usually, kayang ma'am, tanggalin. Usually, ma'am, yun yung resulta ng kaka-earwax. Kaka-gamit ng cotton buds. Ayan. Tutulak siya paloob Oho. hanggang sa naging masiksik siya, Opo. tumitigas, na sumasama na yung mga skin debris sa loob, dun sa earwax, kaya nagiging matigas. Tapos yun na yung mahirap tanggalin. Paano nyo tinatanggal? Pag parang Pag nasa loob na naipon? Pag malambot lang po yung earwax, yan, pwede kami po yung gagamit ng mga ear spoon. Tapos may mga parang pang sipit, yung mga forceps kaming ginagamit para makuha yon. Pag hindi siya ganun ka solid enough para mag-grasp ng instrument, pwede kami gumamit ng tubig to irrigate the ear canal. Parang yung tubig pupunta sa likod ng earwax tapos dadali na siya palabas. Siyempre po, bago namin gawin lahat yon, susubukan muna namin palambutin yung Yung earwax by parang mixing it with the oil. Gaano katagal usually nagbi-build up yung earwax sa puntong hindi ka na makarinig dahil nakabara na? Depende po sa individual po yun eh. Pero yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Opo. Magbi-build up siya pero soft wax lang tapos Kusang. mahuhulog. Yung iba naman dry wax pero ganun din, mahuhulog din. Ang problema po kasi na hindi siya natatanggal ng kusa ng tenga pagka dinisrupt na natin yung normal na nasa loob na masyado. Baga nag-try tayo mag-intervene pero yung intervention natin mali pala. Paano epekto nga po pag pag mali ang paglinis ng tenga? Yung pinaka-common, clogged ears, nagkakaroon ng tinatawag na parang hearing loss, conductive hearing loss lang naman. Okay. Hindi lang makapasok yung sound sa loob ng ear canal kaya namimingi. Ang pakiramdam nun parang muffled yung pandinig. Parang nasa ilalim ng dagat kasi yung boses nila mas naririnig nila kaysa sa sarili parang pinasukan ng tubig. Parang gano'n. Parang gano'n po. Ngayon, yung pangalawa pong pwedeng problema, ear infection, ear canal infection. Ang isa pang po pwedeng mangyari po ay magkaroon ng sugat sa loob na mag-cause ng severe bleeding. Pwede kasing masugatan yung balat ng ear canal na magkakos ng profuse bleeding.
Pang-apat, pwede pong mabutas ang eardrum pagka napa-accidentally. Oo. May Nasundot. hawak-hawak kayong instrument sa loob ng tenga or cotton buds. Tapos, may tumama sa siko nyo. Ay, sus Maria. Pasok. Una pong tatamaan yung back wall ng ear canal. Kasi yun yung protection po ng canal eh. Pa-S ang shape niya para hindi diretso sa loob. Yeah. Pero pwede pa rin pong dumulas yung cotton bud at ear spoon kung talagang malakas yung person tumama sa braso nyo or nahulog kayo. Yeah. Pwede pong dumiretso sa pinakaloob ng ear.